Sinasabi ngang marami na ang pinakadakilang himala sa mundo ay ang pagiyak ng isang sanggol na bagong silang. Sa sandaling marinig mo ang tinig na iyon, tila ba naglalaho ang lahat ng sakit, hirap at takot na bumalot sa iyong buong pagkatao sa loob ng 9 na buwan. Ngunit para sa akin, ang araw na iyon ay hindi nakdala ng himala. Ang araw na isinilang ko ang aking anak ay ang mismong araw na pinatay ng sarili kong pamilya ang lahat ng pag-asa, pagmamahal at tiwala na iningatan ko sa aking puso. Nakahiga ako sa isang makipot at kalawanging kamasalub ng isang pampublikong pagamutan sa pusot ng Maynila. Rinig na rinig ko ang walang humpay na pagbuhos ng malakas na ulan sa bubong na yero, sinasabayan ng matalim na pagampas ng hangin sa masirang bintana. Napakalamig ng paligid, ngunit ang aking buong katawan ay naliligo sa sarili kong pawis. Ramdam ko pa rin ang tila pagkapunit ng aking laman at ang panginginig ng bawat buto sa aking katawan matapos ang mahigit 12 oras na paghihirap sa pagluwal. Ang amoy ng matapang na gamot na panlinis ng sugat at ang halimuya ng lumang dugo ay nanunuot sa aking ilong. Sa paligid ko ay may iba pang mga inang dumadaing sa sakit, ngunit lahat sila ay may kasamang asawa o ina na nagpupunas ng kanilang pawis. Ako ay nag-iisa. Tinitigan ko ang puting kisame na may mamansa ng tagas ng tubig. Paano ako napunta sa ganitong kalagayan? Ako na buong buhay ay nagpakabuti. Sumunod sa lahat ng utos ng aking asawang si Roberto Etnan, kanyang inang si Aling Carmen. Ibinihag ko ang aking kalayaan, ibinigay ang aking mga naipon, at tinalikuran ang sarili kong mga pangarap upang maging isang huwarang may bahay. Nang magpakasal kami ni Roberto, ang sabi niya ay hindi ko na kailangang magtrabaho dahil siya na ang bahala sa lahat. Inakala ko na iyon ay isang tanda ng kanyang wagas na pagmamahal, ngunit ngayon ko lamang napagtanto na iyon pala ang unang hakbang upang putulin ang lahat ng aking kakayahang tumayo sa sarili kong paa. Kaninang madaling araw, nang magsimula ang matinding pananakit ng aking tiyan at ang pag-agos ng tubig mula sa aking sinapupunan, nagmamakaawa akong tinawagan si Roberto, ang asawa ko. Ang haligi ng aking tahanan, nanginginig ang aking makamay habang hawak ang telepono, halos hindi na ako makahinga sa tindingang sakit na tila hinihiwa ang aking ibabang bahagi. Roberto, pakiusap, umuwi ka na, lumuluha kong paksa mo sa kanya, mangangana na yata ako. Hindi ko na kaya ang sakit. Ngunit ang tinik na sumagot mula sa kabilang linya ay napakalamig. Tila ba isang estranghero ang aking kausap. Huwag mo nga akong abalahin ngayon. May mahalaga akong kausap sa negosyo. Hindi ba sinabi ko na sa iyo na kapag sumakit iyan, pumunta ka mag-isa sa pagamutan? Hindi naman ako ang magluluwal niyan. Maglakad ka hanggang sa kanto at pumarakang sasakyan. Bago pa ako makasagot, pinatay niya ang tawag. Napahagulgol ako habang nakaluhod sa malamig na sahig ng aming bahay. Wala akong magawa kundi ang bumangon, pulutin ang isang lumang bag na naglalaman ng ilang pirasong damit ng sanggol at lumabas sa gitna ng malakas na bagyo. Naglakat ako sa bahana hanggang tuhod. Pilit na inilalaban ang bawat hakbang habang ang aking matris ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Walang sasakyan na gustong huminto. Tanging isang matandang superngang pampasaherong deep ang naawa sa akin at naghatid sa akin sa pintuan ng pagamutan. Iniluwal ko ang aking anak na nakakapit sa malamig na bakal ng kama. Kinakagat ang sariling labi hanggang sa magdugo upang hindi sumigaw, habang ang maluha ko ay umagos hindi dahil sa sakit ng panganganak, kundi dahil sa habdingang pag-iisa. At ngayon nandito ako, yakap-yakap ang maliit na katawan ng aking anak, biglang bumukas ang pintuan ng aming silid. Bumilis ang tibok ng aking puso. Kahit paano, umasa ang isang bahagi ng aking marupok na puso na narito na siya. Nasasalubungin niya akong isang mahigpit na yakap, hihingi ng tawad sa kanyang pag-apura at hahalikan ng aming anak. Pumasok si Roberto. Nakasuot siya ng isang malinis at mamahaling damit.
Amoy na amoy ang pamilyar at matapang niyang pabango na madalas niyang ginagamit tuwing may mahalagang pagtitipon. Ngunit wala siyang dalang ngiti, wala siyang dalang mainit na sabaw o kahit isang basong tubig. Huminto siya sa paanan ng aking kama, inilagay ang dalawang kamay sa kanyang mga bulsa at tinitigan ako na parang isang basahan na nakakalat sa daan. Ang kanyang nga mata ay walang kahit na anong bahid ng awa o saya. Sumunod na pumasok ang kanyang inang si Aling Carmen. Ang babaeng sa loob ng halos isang taon ay ginawa akong alila sa sarili kong bahay. Tuwing ako ay naglilinis, naklalaba at nagluluto na may malaking tiyan, ang tanging lumalabas sa kanyang bibig ay makapamumuna. Siguruhin mo lang na lalaki iyang dinadala mo. Iyon ang palagi niyang sinasabi. Kailangan ng tagapagmana ng pamilyang ito. Hindi kami nakpapakain ng babaeng palamunin na mag-anak lamang ng isa pang pabigat. Lumapit si Aling Carmen sa gilid ng kuna kung saan pansamantalang nakahiga ang aking anak habang inaayos ko ang aking damit. Tiningnan niya ang natutulok na sanggol mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, isang matalim na pag-ismid ang gumuhit sa kanyang mukha. Humarap siya kay Roberto at yumiling ng may labis na pandidiri. Babae, sabi ko na nga ba, walang kwenta. Wala talagang swerte ang pamilya natin sa babaeng ito ni hindi makagawa ng isang barako. Parang may isang napakalaking bato na ibinagsak sa aking dibdib. Wala akong sapat na lakas upang magalit. Ang tanging nagawa ko ay tumingin kay Roberto. Nagmamakaawa ang aking nga nanginginig na labi na sana. Kahit ngayon lang, ipagtanggol niya ako at ang aming anak. Anak niya ito. Kadugo niya ito. Roberto, ang asawa ko, paus at umiyak kong tinig. Ang anak natin, tingnan mo naman siya. Kamukha mo siya. Bumuntong hininga ng malakas si Roberto. Tila ba napakahirap para sa kanya na huminga ng parehong hangin na nilalanghap ko. Huwag mo na akong pilitin. May mas mahalaga pa kaming pupuntahan ni nanay. Ikaw na ang bahala rito. Sanay ka naman sa hirap. Hindi ko maintindihan ang naririnig ko. Ano ang mas mahalaga kaysa sa asawa mong nag-agaw buhay matapos manganak? Ano ang mas mahalaga kaysa sa unang araw ng iyong anak sa mundong ito? Huwag mo na kaming tatawagan. Dagdag pa ni Aling Carmen habang iniayos ang kanyang mamahaling bagsa, kanyang balikat. Binabalaan kita, huwag kang asa na ituturing na prinsesa iyang anak mo sa pamamahay namin. Magpalakas ka agad at umuwi para makapaglaba ka na. Wala kaming panahon na mag-alagang namgatamad. At sa isang iglap tumalikod sila, hindi man lang hinawakan ni Roberto ang aking kamay. Hindi man lang niya tinanong kung buhay pa ba ako o kung nag-aagaw. Hininga na ako sa dami ng nawalang dugo. Bago tuluyang lumabas si Aling Carmen, dumukot siya sa kanyang bulsa, nilukot ang isang pirasong papel at inihagis ito sa paanan ng aking kama. Pabagsak nilang isinara ang pinto. Naiwan ako sa napakabigat na katahimikan. Tanging ang pagikbi ko lamang ang bumasag sa lamig ng silit. Dahan-dahan kong inabot ang nilukot na papel na inihagis ng aking biyenan. Nang buksan ko ito gamit ang aking nanginginig at may sugat na mga daliri, nakita ko ang isang lumang 100 piso. 100 piso. Iyon lamang ang iniwan nila sa akin sa isang pagamutan kung saan ang utang ko para sa mga gamot at kagamitan ay umaabot ng libo-libo. Binuhat ko ang aking anak mula sa kuna at inilagay siya sa aking dibdib. Napakaliit niya, napakalambot at napakainit. Habang yakap ko siya, doon bumuhos ang walang katapusang luha. Umiyak ako hanggang sa sumakit ang aking lalamunan, hanggang sa manlabo ang aking paningin. Wala akong pera, wala akong kasama. Paano kami makakalabas dito? Paano ko siya pakakainin kung wala akong pambilingang gatas kapag natuyo ang aking dibdib? Ilang oras ang lumipas, madilim na ang kalangitan sa labas.
Naging payapa na ang pagamutan. Pinunasan ko ang aking maluha at kinapa ang aking telepono sa ilalim ng aking unan upang tawagan sana ang aking ina sa probinsya. Ngunit nang buksan ko ang telepono, nakita ko ang isang bagong mensahe mula sa matalik kong kaibigang si Elena na nagtatrabaho malapit sa isang malaking paliparan. Ang laman ng kanyang mensahe ay tila isang matalim na kutsilyo na ibinaon sa aking lalamunan. Nandito ba kayo sa paliparan? Nakita ko ang asawa mo at ang biyenan mo papasok sa lugar ng nga sasakyan na paalis papuntang ibang bansa. May hila-hila silang malalaking maleta at ang sasaya nila. Hindi ba't aron ang panganganak mo ngayon? Bakit hindi kanila kasama? Kasama sa mensahe ay isang malinaw na larawan. Tinitigan ko ito hanggang sa mapaso ang aking mga mata. Totu, si Roberto, nakaswot ng pangbakasyon, nakangiti ng pakalapad-lapad habang kaakbay ang kanyang inang nakasalamin. Sa mismong araw na iniyakan ko ang habdingang aking manggatahi, sa mismong sandaling pinoproblema ko kung paano kami mabubuhay ng anak niya sa 100 piso, sila ay patungo sa isang masayang paglalakbay. Nanginginig ang buong katawan ko. Binuksan ko ang programa ng pananalapi sa aking telepono kung saan naroon ang aming pinaksamang naipon. Iyon ang mga perang pinahirapan kong ipunin bago ako pinatigil sa pagtatrabaho. Nang lumabas ang mga numero sa screen, tila huminto ang pag-ikot ng aking mundo. Wala na itong laman. Zero. Kinuha ni Roberto ang lahat ng aming ipon mula sa bangko ilang araw pa lamang ang nakakalipas. Kinuha nila ang lahat, ang aking pera, ang pambayad sa pagamutan, ang pambiling ng gatas ng aking anak. Inubos nila ang lahat upang magpakasarap sa ibang bansa habang iniwan nila kaming mag-ina na mamatay sa gutom sa malamig na silid na ito. Habang tinititigan ko ang kawalan ng laman ng aking bangko, isang napakadilim na alaala ang biglang sumaksak sa aking isipan. 2 linggo na ang nakararaan. Umuwi si Roberto na may dalang makapal na patong ng papeles. Pinilit niya akong pumirma sa mga huling pahina kahit halos hindi ko may mulat ang aking nga mata dahil sa matinding pagkahilo at paglilihi. Ang sabi niya ay para lamang iyon sa pagpapahabangang kontrata sa pagupa ng lupa para sa negosyo. Ngunit ngayon, sa harap ng lahat ng pang-abuso, pananakaw at pagtakas na ito, isang nakapangingilabot na katanungan ang bumalot sa aking kaluluwa. Ano ba talaga ang nilalaman ng papel na iyon na buong tiwala kong pinirmahan? Tinitigan ko ang malamig na salamin ng aking telepono kung saan nakalimbag ang manumerong nagpapatunay na simot na ang lahat ng aming iPhone. 0. Wala kahit isang kusing. Kasabay ng pagpatak ng aking luha ay ang pagguho ng huling haligi ng aking katinuan. Ang perang iyon ay hindi lamang basta papel o numero para sa akin. Iyon ay ang aking dugo at pawis. Iyon ang mag-aaraw na pinili kong hindi kumain sa labas, magadamit na hindi ko binili, at magapangarap na isinantabi ko upang matiya na mayroon kaming madudukot sa oras ng pangangailangan. Ngunit sa isang iglap, ninakaw ito ng mismong taong nangakong poprotekta sa akin. Isang napakadilim na alaala ang unti-unting luminaw sa aking isipan. Eksaktong 2 linggo bago ang aking panganganak. Umuwi si Roberto ng hapong iyon na tila nesosorpresa at nagmamadali. Rinig na rinig ko ang malalakas na yabak ng kanyang sapatos sa sahig ng aming sala. May dala siyang isang makapal na patong ng papeles na nakasipit sa isang kayumangging sobre. Nang magapanahong iyon, nakaratay ako sa aming kama, pilit na inilalaban ang matinding pagkahilo at pagsusuka dahil sa masalang pagbubuntis. Umiikot ang aking paningin at halos wala akong lakas upang imulat ng buwa ang aking mamata. Pumasok siya sa kwarto, hindi man lang nagtanong kung kumusta ang pakiramdam ko. Agad niyang inilapak ang makapapel sa aking dibdib at inabutan ako ngang isang panulat.
Pirmahan mo na ito, mabilis at may halong inis na utos niya. Kailangan ko na itong ibalik sa munisipyo bago magsara ang nga opisina. Ano iyan? Tanong ko. Pilit na inuunawa ang nga maliliit na letrang nakasulat sa itaas na bahagi ng papel. Ngunit agad niyang tinakpan ng kanyang malapat na kamay ang unang talata. Para lang ito sa pagpapahabang ng kontrata sa pag-upa ng lupa para sa ating negosyo. Sagot niya, ang boses ay tila nagpipigil ng galit. Huwag ka ng magtanong dahil wala ka namang alam sa pagtakbo ng pagnenegosyo. Sumunod ka na lang para matapos na tayo. Dahil sa tiwala ng isang asawa at sa labis na panghihina ng aking katawan, kinuha ko ang panulat. Nanginginig ang aking madaliri nang ilagay ko ang aking pangalan sa ibabaw ng guhit sa huling pahina. Nang makita niyang tapos na ako, mabilis niyang hinablot ang mga papel. Hindi man lang nagpasalamat at tuluyang umalis ng bahay. Ang amoy ng kanyang pabango noong araw na iyon ay sumiksik sa aking ilong. Isang matapang na amoy na hindi ko pamilyar, tila ba pabango na piniling ng ibang tao. Ngayon, sa loob ng malamig na silid ng pagamutan, ang alaalang iyon ay tila isang patalim na dahan-dahang umikot sa aking puso. Kung sinimot nila ang aming pera sa bangko, ano ba talaga ang papel na pinapirmahan niya sa akin? Isinangla ba niya ang aming bahay? Ibinenta ba niya ang natitira naming ari-arian? Biglang umiyak ng malakas ang aking sanggol. Ang kanyang munting tinig ay nakpabalik sa akin sa kasalukuyan. Nagugutom siya. Kinuha ko siya at pilit na idinikit sa aking dibdib upang pasusuhin. Ngunit dahil sa labis na pakapagod, kawalan ng maayos na tulog at matinding pihati, walang lumalabas na gatas. Umiyak ako ng tahimik. Sumasabay sa mga hikbing ng aking anak. Ang pakiramdam ng pagiging isang walang kwentang ina ay tila asido na unti-unting sumusuno sa aking kaluluwa. Wala akong pambiling gatas. Wala akong pambayad sa pagamutan. Paano kami makakalabas ng buhay sa lugar na ito? Wala na akong ibang malalapitan. Nanginginig ang aking buong katawan, pinindot ko ang numero ng aking ina sa probinsya. Matagal bago may sumagot. Nang marinig ko ang pamilyar at mainit niyang boses, tila ba gumuho ang lahat ng harang sa aking dibdib. Hello anak, napatawag ka. Kumusta? Nanganak ka na ba? Sunod-sunod na tanong ng aking ina. Ma, isang pantik pa lamang ang lumabas sa aking labi ngunit agad itong naputol ng isang malakas na hagulgol. Hindi ko na napigilan. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang pagwawalang bahala ni Roberto nang magsimula ang aking hilap. Ang pagdating niya kasama si Aling Carmen na walang ibang ginawa kundi laitin ang aking anak dahil ito ay babae. Ang 100 pisong nilukot at inihagis sa aking higaan. Ang masayang pag-alis nila patungo sa ibang bansa na nakita ng aking kaibigan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang paglimas ni Roberto sa aming kaysa isang pondo sa bangko. Sa kabilang linya, bumalot ang isang napakabigat na katahimikan. Walang salita, walang iyak, ngunit kilala ko ang aking ina. Ang katahimikang iyon ay hindi tanda ng panghihina, kundi ng namumuong ng isang magulang na nakitang tinatapakan ang kanyang sariling laman at dugo. Nang muli siyang magsalita, ang kanyang boses ay hindi nangangatal. Ito ay napakatalim, napakalamig, at puno ng paninindigan. Huwag kang umiyak diyan, matigas na utos ng aking ina. Punasan mo ang ngaluha mo. Huwag na huwag mong ipapakita sa mga tagapag-alaga diyan na kaawa-awa ka. Ang mga taong ganyan, kapag nakita nilang nakadapa ka, lalo ka nilang tatapakan. Magayos kang sarili mo. Papunta na kami ng kapatid mong si Paolo. Kahit bumagyo pa ng malakas, susunduin ka namin diyan. Pinatayan niya akong telepono. Ang mga salitang iyon ng aking ina ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa aking natutulog na diwa. Tama siya. Walang mangyayari kung patuloy akong iyak sa sulok ng madilim na silit na ito. Pinunasan ko ang aking mamata, inayos ang kumot ng aking anak at pinilit na maupo kahit parang binibiyak ang aking balakang.
Lumipas ang 5 oras na tila 5 taon sa aking pakiramdam. Paminsan-minsan ay pumapasok ang nurse upang tingnan ang aking kalagayan. Rinig na rinig ko ang kanilang mga bulungan sa pasilyo. Kawawa naman si Mrs. Dian sa dulo, iniwan yata ng asawa. Wala pang nagbabayad ng paunang bayad sa ibaba, baka takasan tayo niyan. Kinagat ko ang aking labi upang hindi pumatak ang aking luha. Ininom ko ang lahat ng pang-iinsulto at kahihiyan. Hihintayin ko ang aking pamilya. Pagsapit ng madaling araw, bumukas ng marahas ang pintuan ng aking silid. Bumulaga sa akin ang hingal na hingal kong kapatid na si Paulo. Basang-basa ang kanyang damit dahil sa ulan. Bitbit ang 2 malalaking bag. Sa likuran niya ay ang aking ina. Gulo-gulo ang buhok ng aking ina at nakasuot lamang ng simpleng pambahay na damit. Halatang nakmamadaling umalis ng probinsya. Nang makita ako ni Paulo na nakaupo sa gilid ng kama, maputlang maputla at yakap-yakap ang aking sanggol, nakita ko ang pamumula ng kanyang mata. Ibinaksak niya ang mga bag sa sahig at mariing naikuyom ang kanyang mga kamao. Papatayin ko ang lalaking iyon, nang gigigil na bulong ng aking kapatid, ang kanyang panga ay umuuga sa tinding galit. Hayop siya, mga hayop silang buong pamilya. Hindi nagsalita ang aking ina. Lumapit siya sa akin, tiningnan ng mabuti ang kanyang apo na ngayon ay gising na at nakatingin sa kanya. Marahan niyang hinaplos ang mukha ng sanggol, pagkatapos ay niyakap niya ako ng napakahigpit. Sa yakap na iyon, naramdaman ko ang lahat ng kaligtasan at pagmamahal na ipinagkait sa akin ng pamilya ng aking asawa. Naglabas ang aking ina ng isang lumang sobremula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at nakita ko ang isang bungkos ng pera. Pamilyar sa akin ang sobreng iyon. Iyon ng sobre kung saan ni tinatago, NG akin, ina, ang titulo, NG aming maliit na bukid. Ma, saan mo nakuha iyan? Tanong ko, nanginginig ang boses. Ipinagbili mo ba ang lupa natin? Huwag mo na iyang alalahanin. Sagot niya habang inihahanda ang mga papeles na kailangang bayaran. Isinangla ko ang mga alahas na pamana ng lola mo at nangutang ako sa kapitan ng ating barangay. Ang mahalaga ngayon ay may labas kita rito bago patuluyang mabulok ang katawan mo sa lugar na ito. Paulo, bantayan mo ang ate mo. Bababa lang ako para magbayad. Nahihiya ako sa aking sarili. Ako na dapat ay nag-alaga sa aking mamagulang sa kanilang pagtanda ay siya pang nagbaon sa kanila sa utang dahil sa maling pagpili ng lalaking makakasama sa buhay. Habang hinihintay namin ang aking ina, inilabas ni Paulo ang mga malinis na damit para sa akin at mga bagong lampin para sa aking anak. Pagkaraan ng 1 oras, natapos na ang lahat ng proseso. Binuhat ni Paulo ang magamit habang inalalayan naman ako ng aking ina na maglakad palabas ng pagamutan. Ang amoy ng baha at usok ng mga sasakyan sa Maynila ay sumalubong sa amin. Sumakay kami sa isang inarkilang sasakyan patungo sa terminal ng mabus na biyaheng probinsya. Hindi ako pumayag na umuwi kami sa bahay na ipinundar namin ni Roberto. Wala na akong babalikan doon kundi mga multong kasinungalingan at panlilinlang. Ang biyahe pauwi sa aming probinsya ay tahimik. Nakatingin lamang ako sa labas ng bintana habang mahimbing na natutulog ang aking anak sa aking mabraso. Pagdating namin sa aming lumang bahay, sinalubong kami ng amoy ng lumang kahoy at mainit na sabaw na inihanda ng aking tiyahin na nakatanggap ng balita. Para akong isang ibong sugatan na nakabalik sa sarili nitong pugat. Inihiga akong ng aking ina sa isang malambot at malinis na kama. Magpahinga ka na muna, bulong ng aking ina. Bukas, mag-isip tayo kung paano natin sisingilin ang demonyong iyon. Lumipas ang maghapon. Nakatulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw na pag-iyak.
Ngunit kinabukasan, habang nag-almusal kami, nagpasiya ang aking ina na hindi kami maaring maupo lamang at maghintay. Paulo, utos ng aking ina habang nagtitimplang kape, bumalik ka sa Maynila ngayon din. Puntahan mo ang tanggapan ng lupa at ang munisipyo kung saan sinabi ng ate mo na nagdala ng papeles ang asawa niya. Hanapin mo ang dokumentong iyon na pinirmahan niya 2 linggo na ang nakararaan. Kailangan nating malaman kung ano ang inilagay ng hayop na iyon na bitag para sa ate mo. Umalis si Paulo ng walang pag-aalinlangan. Naiwan ako sa bahay, pinapakain ang aking anak at unti-unting nagpapalakas ng aking katawan. Lumipas ang 2 araw na tila ba nakaupo ako sa ibabaw ng nagbabagang uling. Hindi ako mapakali. Ang bawat pagtahol ng aso sa labas at bawat paginto ng sasakyan ay nagpapakaba sa akin. Pagsapit ng 3 gabi, dumating si Paulo. Gulo-gulo ang kanyang damit, pawis na pawis at halatang hindi natulog ng maayos. Pagpasok niya pa lamang sa pinto, ay ramdam na ramdam ko na ang matinding bigat ng kanyang daladalang balita. Ibinaksak niya ang isang makapal at kayumangging sobre sa ibabaw ng aming hapagkainan. Ate, umupo ka, utos niya. Ang boses ay nanginginig sa matinding put na pinipigilan niyang sumabok. Lumapit ang aking ina at tumabi sa akin. Kinuha ni Paulo ang papel mula sa loob ng sobre. Isa itong opisyal na kopya ng dokumentong nakuha niya mula sa isang kaibigang nagtatrabaho sa opisina ng mga abogado sa Maynila. Tinitigan ko ang pahina. Naroon ang aking pirma sa ibaba, eksaktong-eksakto sa kung paano ko ito isinulat ng araw na nahihilo ako. Hindi ito kontrata sa pagupa. Ate, panimula ni Paulo, itinuturo ang malalaking letra sa itaas ng papel. Isa itong buong kapangyarihan na ibinigay mo kay Roberto upang isanla at ibenta ang bahay at lupa ninyo. Ginamit niya ang papel na ito para makautang ng milyon-milyon sa isang kilabot na grupo nga nagpapautang na may kinalaman sa mga mapanganib na sindikato sa Maynila. Nanlamig ang aking buong katawan. Milyon-milyon. Isinangla niya ang aming bahay sa mga taong pwedeng pumatay para sa pera. Pinlano niyang tumakas dala ang perang inutang, habang iniiwan niya sa akin ang buong responsibilidad at ang panganib na balikan ako nga sindikato. Ngunit hindi pa riyan natatapos. Dagdag ni Paulo, inilalabas ang isa pang piraso ng papel na may kalakip na malinaw na litrato. Hindi niya inutang ang pera ng mag-isa. May kasama siya na pumirma bilang kasosyo sa utang, isang taong nagpakilala sa mga nagpapautang bilang tunay at legal niyang asawa. Ipinatong ni Paulo ang litrato sa harap ko. Isang babaeng mas bata sa akin, makinis ang balat, mahaba ang buhok, at nakangiti habang mahigpit na nakakapit sa braso ng aking asawang si Roberto. Sa gilid ng litratong iyon, nakita ko rin si Aling Carmen na tuwang-tuwa habang inaakbayan ang babae. Sino ang babaeng ito? Nanginginig kong tanong, tila nalulunod sa kawalan ng hangin. Tiningnan ako ni Paulo ng diretso sa mamata. Siya si Clara. At base sa mga nakita ko at sa mga napagtanungan kong kapitbahay ninyo sa Maynila na matagal na palang nagbubulag-bulagan. Bukod sa kasabwat siya sa pagnanakaw ng pera ninyo, may isa pang mas malaking dahilan kung bakit tanggap siyang biyenan mo. Ano? Halos pabulong kong tanong. Buntis siya, ate. 6 na buwan at lalaki ang dinadala niya. 6 na buwan at lalaki ang dinadala niya. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking pandinig ang nahuling salita na binitawan ng aking kapatid. Tila ba may isang malamig na kamay na pumasok sa aking dibdib at mahigpit na piniga ang aking puso hanggang sa pigilan nito ang pagdaloy ng aking dugo. Tinitigan ko ang litrato sa ibabaw ng aming lumang hapagkainan. Ang babaeng nagnangalang Clara, nakangiti, hawak ang malaki niyang tiyan,
habang sa kabilang banda ay nakakapit ang aking asawa at sa likuran nila ay ang aking biyenan na bakas ang walang mapagsidlan na kaligayahan. Kaya pala nung nga panahong hirap na hirap ako sa pagbubuntis, madalas umuwi si Roberto ng hating gabi at sinasabing marami siyang inaasikaso sa negosyo. Kaya pala kapag sinusubukan kong ipahawak sa kanya ang aking tiyan upang maramdaman ang sipa ng aming anak, mabilis niya itong iniwas at gumagawa ng dahilan upang lumayo. Kaya pala walang tigil ang pasaring ni Aling Carmen na sana ay lalaki ang aking isilang dahil alam niyang may nakdadala ng lalaking apo para sa kanya. Isang buong taon akong nabuhay sa isang napakalaking kasinungalingan. Ginawa nila akong isang mangmang na tagapaglinis ng kanilang bahay. Isang kasangkapang pinakinabangan habang palihim nilang binubuo ang pamilyang matagal na nilang pinapangarap. At nang malaman nilang babae ang aking isisilang, nawala na ako ng silbi sa kanilang paningin. Naging isa na lamang akong sagabal na kailangang iligpit. Ngunit hindi lang nila ako basta iniwan. Pinagplanuhan nilang wasakin ang aking kinabukasan upang hindi na ako makabangon pa. Nakita ko ang pagbagsak ng luha mula sa mga mata na aking ina, ngunit mabilis niya itong pinunasan gamit ang magaspang niyang palad. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay nagiba. Nawala ang bakas ng awa at pinalitan ito ng isang matigas at nag-apoy na paninindigan. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng mahigpit ang aking mga balikat. Tumayo ka, matigas na utos ng aking ina. Tumingin ka sa akin. Sinasabi ko sa iyo, ito na ang huling araw na iyakan mo ang walang kaluluwang iyon. Kung iniisip nila na isa kang mahinang babae na basta na lamang nilang itatapon sa kalsada pagkatapos nilang nakawan, ipapakita natin sa kanila kung anong klaseng pamilya ang binangga nila. Huminga ako ng malalim. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagkawala ng aking maluha. Ang matinding sakit na bumabalot sa aking pagkatao ay unti-unting namuo at naging isang napakalamig na put. Tiningnan ko ang aking anak na payapang natutulog sa loob ng kwarto. Wala siyang kamalay-malay na sa unang araw pa lamang ng kanyang buhay. Itinapon na siya ng sarili niyang ama at lola sa isang hukay ng utang at panganib. Para sa kanya, kailangan kong maging isang halimaw kung iyon ang kinakailangan upang maprotektahan ko ang kanyang buhay. Kinabukasan ng umaga, bago pa man sumikat ang araw, isinama akong aking ina at ni Paulo sa bayan. Pumasok kami sa isang luma ngunit malinis na tanggapan na amoy kape at mga lumang aklat. Sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa matigas na kahoy ay nakaupo si Abogado Di Mayuga, isang matalik na kaibigan ng aking yumaong ama. Kilala siya sa buong probinsya bilang isang tagapagtanggol na hindi nasisilaw sa pra at hindi natatakot sa mga kalaban. Tahimik niyang pinakinggan ang buong kwento at sinuri ang nga dokumentong nakuha ni Paulo. Matagal niyang tinitigan ang papel na naglalaman ng aking pirma, ang dokumentong nagbigay ng kapangyarihan kay Roberto upang isanla ang aming bahay sa mamapanganib na nagpapautang. Hinaplos ng matandang abogado ang kanyang baba at humiling. Napakatalinong ginawang patibong ng asawa mo, panimula ni Abogado Di Mayuga, ang kanyang boses ay malalim at seryoso. Ginamit niya ang tiwala mo noong panahong mahina ang iyong katawan. Ang mataong pinakautangan niya ay hindi mga ordinaryong tao na naniningil lang sa pamamagitan ng sulat, sindikato ito. Mataong gumagamit ng dahas para mabawi ang kanilang pera. Ang malinaw na layunin ni Roberto ay tumakas palabas ng bansa dala ang nakuhang milyon at iwan sa iyo ang responsibilidad na harapin ang galit ng mga taong ito. Nanlamig ang aking makamay, ngunit hindi ako nagpakita ng takot. Ano po ang maaari nating gawin? Matatag kong tanong. Hindi ako magpapatalo sa kanila. Hindi ko hahayaang angkinin nila ang bahay na pinahirapan kong ipundar.
May isang bagay na hindi napansin ni Roberto, nakangiting sagot ng abogado. Tila may natuklasang isang maliit na butas sa perpektong plano ng aking asawa. Inakala niya na sapat na ang papel na ito dahil nakapangalan ang bahay sa inyong dalawa. Ngunit hindi niya alam ang batas ukol sa malupang ipinamana bago ang kasal. Iha, ang lupang kinatatayuan ng bahay ninyo ay galing sa iyong mga magulang. Hindi ba? May sugnay ang iyong ama sa orihinal na titulo na nagbabawal sa pagbebenta o pagsasangla nito nang walang pahintulot mula sa mga natitirang tagapagmana ng pamilya. Ibig sabihin ay ang iyong ina at kapatid. Nakatinginan kami ngang aking ina. Isang malaking nabunutan ng tinik ang aking dibdib. Ibig sabihin po ba ay walang bisa ang ginawa niya? Walang bisa sa matang batas, sagot ng abogado. Ngunit may malaking problema tayo. Maaring alam natin na walang bisa ito sa korte, ngunit ang sindikatong pinakautangan niya ay hindi sumusunod sa batas. Kapag nalaman nilang tinakasan sila ni Roberto at peke ang papel na hawak nila, ikaw ang hahanapin nila dahil ikaw ang naiwang asawa. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Maghahain tayo ng formal na reklamo ukol sa pandaraya, pag-abandona at pagnanakaw. Ngunit pansamantala, kailangan ninyong mag-ingat. Pag-uwi namin sa bahay, tila may malaking ulap ng kaba na nakalutang sa aming bubungan. Naintindihan ko na ngayon kung bakit ganon na lamang kabilis ang paglipat ni na Roberto palabas ng bansa. Alam nilang anumang araw ay sisingilin na sila nga mga taong niloko nila. Inakala niyang mamamatay ako sa sakit, gutom at takot sa pagamutan o kaya naman ay ako ang sasalo ng bala mula sa mga naniningil sa kanya. Pagsapit ng hapon, habang nagpapatulog ako ng aking sanggol, biglang tumunog ang aking telepono. Isang mensahe ang pumasok. Nang makita ko ang pangalan ng nagpadala, kumulo ang aking dugo mula kay Roberto. Kumusta ka na diyan? Nakalabas na ba kayo ng pagamutan? Pasensya na kung hindi ko kayo masundo, masyadong marami akong inaasikaso sa negosyo dito sa malayo. Nag-iwan akong prakay nanay para ibigay sa iyo. Sana naman ay hindi mo inubos agad. Magpalakas ka at alagaan mo ang bata. Ang kapal ng kanyang mukha. Pagkatapos nakawan ang aming anak at iwanan kami sa pagamutan na may 100 piso, nagawa pa niyang magpadala ng ganitong mensahe para palabasin na nagmamalasakit siya. Nahuhugas siyang kamay para kung sakaling may mahanap sa kanya, may pakita siyang pruweba na patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa kanyang asawa. Pinisil ko ang telepono ng napakahigpit hanggang sa mamuti ang aking mga buko. Ate, tawag ni Paolo mula sa sala. Ang kanyang boses ay tila may halong gulat at panlalamig. Halika rito. Bilis, inihiga ko ng dahan-dahan ang aking anak sa kuna at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Nakaupo si Paolo sa harap ng kanyang maliit na kagamitang pang-computer. Noong isang araw, bago siya umuwi sa probinsya, palihim siyang nakabit ng maliliit na kamera ng seguridad sa loob at labas ng aming bahay sa Maynila. Sinabi niya na kailangan naming malaman kung may babalik doon habang nagtatago kami sa probinsya. Tingnan mo ito, ate, nanginginig na utos ni Paolo sabay turo sa screen. Nangyayari ito ngayon mismo. Tinitigan ko ang gumagalaw na larawan sa screen. 3 malalaking lalaki ang marahas na pumasok sa aming bahay sa Maynila. Sinira nila ang kandado ng pinto gamit ang isang malaking bareta. Halit na halit silang nakahaluhok sa loob ng aming sala. Itinutumba nila ang mga upuan, binabasag ang mga figurin at pinupunit ang mga unan. Hinahanap nila si Roberto. Ngunit hindi ang kanilang pagwawala ang nakpatindik ng aking mga balahibo. Nakita ko ang isa sa mga lalaki na may nakitang isang malaking kayumangging sobre na sadyang nakapatong at iniwan sa mismong gitna ng aming hapagkainan. Kinuha itong lalaking mukhang pinuno nila at mabilis na binuksan. Nang ilabas niya ang laman ng sobre, halos huminto ang paktibok ng aking puso.
kahit mula sa malayo at sa pamamagitan lamang ng kamera, malinaw kong nakita kung ano ang iniwan ni Roberto para sa kanila. Ito ay isang malinaw na kopya ng aking formal na pagkakakilanlan, isang lumang litrato namin ng aking ina at isang papel na may nakaguhit na mapa na nagtuturo sa eksaktong lokasyon ng aming bahay dito sa probinsya. May nakadikit na maliit na sulat sa ibabaw ng papeles. Lumapit ang lalaki sa mismong tapat ng kamera upang basahin ng malakas ang nakasulat. Marahil ay inaakalang may nakikinig mula sa kabilang linya. Kung hinahanap ninyo ang perang inutang ko, isinakay na ngang asawa kong si Imay pabalik sa probinsya nila. Siya ang may hawak ng lahat. Binanggit ng lalaki ang sulat at pagkatapos ay tumingin ng tuwid na tuwid. Tila ba nakatitik ng direkta sa aking mga mata mula sa likod ng screen. Inilapag ng lalaki ang papel at bumunot ng isang mahaba at matalim na patalim mula sa kanyang baywang. Ngumiti siya ng nakapangingilabot. Ihanda ninyo ang sasakyan, utos ng pinuno sa kanyang nga tauhan habang itinuturo ang mapa. Susundan natin ang babaeng ito. Walang makatakas na may dalang pera ng ating samahan. Hahaluhugin natin ang buong probinsya nila at kapag nahanap natin siya, sisiguraduhin kong hindi na siya masisikatan ng araw. Bumaksak ako sa sahig, nanginginig ang buong katawan, hindi lamang ako ninakawan ni Roberto. Inihay niya ako ng buhay sa mga mamatay tao. Pinaratangan niya akong nagnakaw ng para upang ilihis ang atensyon ng sindikato patungo sa amin ng aking pamilya habang siya at ang kanyang kabit ay malayang namumuhay sa ibang bansa. Ngayon, ang mga halimaw na iyon ay nasa biyahe na patungo rito, papunta sa tahanan kung saan natutulog ang aking walang kalaban-labang sanggol. Bumaksak ako sa malamig na sahig na gawa sa kawayan. Nanginginig ang buong katawan na tila hinampas ng yelo ang aking kaluluwa. Hindi ko may galawa ang aking mga binti. Ang aking paningin ay nanlabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding kilabot na gumagapang mula sa aking talampakan hanggang sa aking batok. Hindi lamang ako ninakawan ni Roberto, hindi lamang niya sinira ang aming kinabukasan at ang aking pagkatao. Inihain niya ako ng buhay sa mga mamatay tao. Pinaratangan niya akong nagnakaw ng milyon-milyong pera upang ilihis ang atensyon ng mga sindikato patungo sa aking pamilya habang siya at ang kanyang kabit ay malayang namumuhay at nagpapakasarap sa ibang bansa. Ngayon, ang mga halimaw na iyon ay nasa bayahe na patungo rito, papunta sa tahimik na tahanan kung saan natutulog ang aking walang kalaban-labang sanggol at ang aking matandang ina. Ate, tumayo ka diyan. Basak ni Paulo sa nakabibinging katahimikan. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng puwersa. Dumiretso siya sa aparador at sinimulang ibato ang madamit sa isang malaking lalagyan. Wala tayong oras para manghina. Mula Maynila hanggang dito sa probinsya, abutin sila ng 4 hanggang 5 oras kung mabilis ang patakbo nila. Kalahating oras na ang nakakalipas mula nang makuha nila ang sulat na iyon. Kailangan na nating umalis ngayon din. Narinig ng aking ina ang kaguluhan mula sa kusina at nagmamadaling pumasok sa kwarto. Nang makita niya ang hitsura ko sa sahig at ang pagmamadali ni Paulo, hindi na niya kailangang magtanong pa. Ipinaliwanag ni Paulo ng mabilisan ang nakita namin sa screen. Nanlaki ang mga mata ng aking ina, ngunit sa halip na sumigaw o umiyak, nakita ko ang pagtigas ng kanyang panga. Ang likas na tapang ng isang inang handang pumatay para sa kanyang nga anak ay nagalap sa kanyang nga mata. Ime, kunin mo ang bata. Matigas na utos ng aking ina, hinawakan niya ako sa braso at pilit na itinayo. Kunin mo ang mga gatas, lampin at ang mga mahahalagang dokumento natin. Huwag kang magdadala ng mabagay na hindi kailangan. Mabigat ang kalaban, hindi tayo pwedeng bumagal. Paulo, ihanda mo ang lumang sasakyan sa likod ng bahay. Siguruhin mong puno ang tangke. Ang maboses nila ay tila nagmumula sa ilalim ng tubig. Nahihilo ako. Paano nagawa ni
Roberto ito, ang lalaking nangako sa harap ng dambana na poprotektahan ako sa lahat ng panganib ay siya mismong gumuhit ng target sa aking likuran. Habang nagpapasarap siya, ang buhay ng aking anak ang inilagay niya sa bingit ng kamatayan. Ang pag-isip na iyon ang naging mitsa upang tuluyang mamatay ang anumang natitirang kahinaan sa aking puso. Wala nang puwang para sa awa. Wala nang puwang para sa luha. Mabilis kong kinarga ang aking sanggol na nagising dahil sa ingay. Umiyak siya ng mahina, ngunit agad ko siyang idinikit sa aking dibdib upang patahanin. "Patawad, anak," bulong ko sa kanya habang isinusuot ko ang kanyang makapal na sombrero at binabalot siya sa isang mainit na kumot. "Patawad kung ganitong mundo ang ibinigay ko sa iyo, pero pangako, kahit ang sarili kong buhay ang kapalit, walang makakapanakit sa iyo." Sa loob ng 15 minuto, handa na kami. Bitbit ang 3 malalaking lalagyan. Lumabas kami sa likurang bahagi ng aming tahanan. Madilim ang kalangitan at nagsisimula ng pumatak ang malamig na ambon. Ang lumang sasakyan ni Paolo, na madalas naming ginagamit sa paghahakot ng mga pananim, ay umaandar na. Sumakay kami ng aking ina sa likurang bahagi habang pumasok si Paolo sa unahan upang magmaneho. "Saan tayo pupunta?" Tanong ko habang mahigpit na nakayakap sa aking anak. "Hindi tayo pwedeng pumunta sa mga kamag-anak natin. Alam ni Roberto kung sino-sino ang mga kamag-anak natin. Baka ilagay rin natin sila sa panganib." Kinausap ko na si Abogado Di Mayuga kanina abang naging pakikayo. Sagot ni Paolo abang mabilis na pinapaikot ang manibela palabas neha aming bakuran. Mayroon siyang isang lumang bahay bakasyonan sa itaas ng bundok. 2 bayan ang layo mula rito. Ligtas ang lugar na iyon. Napapalibutan ng matataas na pader at walang ibang nakakaalam bukod sa kanya at sa matandang tagapag-alaga. Doon muna tayo magtatago habang humihingi siya na formal na tulong mula sa kapulisan sa Maynila. Tumango ang aking ina. Tahimik kaming bumaktas sa madilim at maputik na kalsada palabas ng aming bayan. Ang bawat pagugan ng sasakyan ay nagpapakaba sa aking dibdib. Tinititigan ko ang mga ilaw ng makasalubong naming sasakyan. Iniisip kung sila na ba ang mga halimaw na ipinadala ng aking asawa. Ang lamig ng hangin na pumapasok mula sa siwang ng bintana ay sumasabay sa lamig ng aking pawis. Habang nasa bayahe, hindi ko maiwasang balikan sa aking isipan ang sulat na iniwan ni Roberto para sa mga sindikato. Ang kanyang maletra, ang kanyang pirma, ang bawat salitang ginamit niya upang isisi sa akin ang pagnanakaw. Kinilabutan ako sa tindi ng kanyang kasamaan. Hindi lang niya ako ibinenta, ginawa pa niya akong tulay upang masiguro ang kaligtasan ng kanyang bagong pamilya. Habang sinusundan ng sindikato ang maling daan patungo sa akin, mas lalong lumalayo sina Roberto at Clara patungo sa kanilang bagong buhay. Pagkaraan ng halos 3 oras na pakbaybay sa madilim at baku-bakong daan paakyat ng bundok, narating namin ang isang malaking bakal na tarangkahan na natatago sa likod ng malalaking puno ng mangga at kawayan. Bumusina si Paolo ng 2 beses, sumunod ang 3 maikling busina. Iyon daw ang hudyat na itinuro ng abogado. Ilang sandali pa, isang matandang lalaki na may hawak na gasera ang dahan-dahang nagbukas ng tarangkahan. Pumasok ang aming sasakyan sa isang malawak na bakuran. Ang bahay na nakatayo sa gitna ay gawa sa matibay na bato at lumang kahoy. May kalumaan na ito, ngunit bakas ang tibay at seguridad ng lugar. Sinalubong kami ng matandang tagapag-alaga na nagpakilalang Mang Tiago. Agad niyang isinara at kinandado ang malaking tarangkahan pagkapasok namin. Tumawag na po si Abogado Di Mayuga, wika ni Mang Tiago habang tinutulungan si Paolo sa mga daladalahan. "Ligtas po kayo rito. Walang nakakaalam ng daan patungo sa bahay na ito kundi kami lamang. Pumasok na po kayo at nakahanda na ang mahigaan at mainit na tubig." Pumasok kami sa loob ng bahay. Amoy lumang aklat at pinatuyong dahon ng tsaa ang paligid.
Inihiga ko ang aking anak sa isang malinis na higaan sa loob ng isang maliit na kwarto. Sa wakas, nakaramdam akong kaunting ginhawa. Ang bigat na kanina pa nakadagan sa aking dibdib ay medyo gumaan. Ligtas kami. Hindi nila kami matatagpuan dito. Habang nagtitimpla ng mainit na gatas ang aking ina sa kusina, lumapit sa akin si Paolo. Hawak ang kanyang umiilaw na telepono. Ate, sabi ni Paolo, ang boses ay seryoso at may halong lungkot. Tumawag ang kapitan ng barangay natin. Ano ang sabi? Mabilis kong tanong, bumibilis muli ang tibok ng aking puso. Dumating daw ang 3 itim na sasakyan sa tapat ng bahay natin, kalahating oras ang nakakalipas. Armado ang mga lalaking bumaba. Sinira nila ang tarangkahan at sa pilitang pumasok sa loob. Nang makita nilang walang tao, nakwala sila. Pinagbabasag nila ang mga bintana at sinunog ang ilang magagamit natin sa sala. Mabuti na lang at nakalis tayo agad. Kundi, hindi na itinuloy ni Paolo ang kanyang sasabihin. Pareho naming alam kung ano ang maaring nangyari kung inabutan nila kami roon. Napatakip akong bibig habang tahimik na lumuluha. Ang bahay na kinalakihan ko, ang nga alaala na aking yumaong ama, sinira at dinungisan ng mga taong ipinadala ng lalaking minahal ko. Sisingilin natin siya. Ate, bulong ni Paolo, mahigpit na hinawakan ang aking balikat. Hindi natin palalampasin ito. Sa oras na maayos ni Abogado Di Mayuga ang pakikipag-ugnayan sa mga pulis sa Maynila, ibabaksak natin ang buong batas sa ulo ni Roberto. Tumango ako at pinunasan ang aking mga luha. Hindi ako titigil hanggat hindi nakikita ni Roberto ang sarili niyang mundo na nasisira. Lumipas ang ilang oras at naging tahimik na ang paligid. Natutulog na ang aking ina at si Paolo sa kabilang silid dahil sa matinding pagod. Ako ay nanatiling gising. Nakaupo sa tabi ng higaan ng aking anak habang nakikinig sa mga insekto sa labas ng bintana. Tinitigan ko ang aking telepono na nakapatong sa maliit na mesa. Inaantay ko ang anumang balita mula sa aming abogado ukol sa hakbang na gagawin namin kinabukasan, ngunit biglang nanginig ang telepono. Isang mensahe ang pumasok. Kumunot ang aking noo. Ang numero ay hindi nakarehistro sa aking talaan. Isang numero na walang pangalan. Dahan-dahan kong kinuha ang aparato at binuksan ang mensahe. Walang nakasulat na salita sa mensaheng iyon. Isa lamang itong larawan. Nang mabuksan ng buo ang larawan sa iskrin, tumigil sa paktibok ang aking puso at nanlamig ang lahat ng dugo sa aking ugat. Ang larawan ay malinaw, kuha mula sa madilim na bahagi ng isang masukal na puno. At ang nilalaman ng larawan ay ang mismong lumang bahay na bato na pinagtataguan namin ngayon. Sa ibabang bahagi ng larawan, may isang mali na detalye na nagpatayo sa lahat ng balahibo sa aking katawan. Nakuhanan din ang aking refleksyon mula sa bintana kung saan ako eksaktong nakaupo ngayon, nakatingin sa aking telepono. Kasunod ng larawan, pumasok ang isa pang mensahe mula sa parehong numero. Akala mo ba talaga makakatakas ka, Ime? Tumingin ka sa labas nagbintana. Nandito na kami. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Ang malamig na hangin na pumapasok mula sa siwang ng bintana ay tila naging yelo na bumalot sa buong katawan ko. Nakatitig lamang ako sa maliit na salamin ng aking telepono, paulit-ulit na binabasa ang mensahe habang ang aking makamay ay walang tigil sa panginginig. Tumingin ka sa labas ng bintana, nandito na kami. Dahan-dahan, na parang isang makina na nawawalan ng lakas, inangat ko ang aking paningin patungo sa bintanang gawa sa tsapis. Sa labas, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan at kadiliman gabi, nakita ko ang isang figura na lalaki na nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng mangga. May hawak siyang isang maliit na bagay na umiilaw, ang kanyang telepono, at nakatingin ng direkta sa direksyon ng aking kwarto. Kahit hindi ko maaninag ang kanyang mukha dahil sa dilim, alam ko na siya ang nagpadalang larawan. Alam kong hindi sila nakbibiro.
Isang malakas na kalabog ang nagmula sa malaking tarangkahan sa labas, sinundan ng tahol ng mga aso ni Mang Tiago. Ngunit ang matatapang na tahol ay naputol ng dalawang makasunod na mahinang putok na tila ba may nakakabit na pampatahimik sa dulong baril. Pagkatapos niyon, bumalot ang isang nakapangingilabot na katahimikan sa buong bakuran. Pinatay nila ang mga aso. Bumalik ang aking ulirat. Hindi ito ang oras para manigas sa takot. Mabilis kong ibinulsa ang aking telepono, binuhat ang aking natutulog na anak at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Ang aking mga paa ay halos hindi na lumalapat sa sahig. Sa bilis na aking pagtakbo papunta, sa kabilang silid kung saan natutulog ang aking ina at kapatid. "Paolo, ma, gising!" Pabulong ngunit pasigaw kong tawag habang inaalog ang balikat ng aking kapatid. Nandito sila. Natunton nila tayo. Mabilis na bumangon si Paolo. Ang antok sa kanyang nga mata ay agad na napalitan ng matinding takot at pag-aalerto. Paano nangyari iyon? Walang nakakaalam ng lugar na ito. Hindi ko alam. Sagot ko habang nanginginig ang aking boses. May nakpadala sa akin ng mensahe. Nasa labas sila ng tarangkahan. Nakapasok na yata sila sa bakuran. Narinig namin ang mabilis na yabak ni Mang Tiago mula sa sala. May hawak siyang isang lumang itak at isang gasera na pinahina ang apoy. Maputla ang matanda at bakas ang kaba sa kanyang nga mata. "Mga anak, nanggugulo sila sa labas. Sinasira nila ang kandado ng tarangkahan. Armado ang mga lalaking iyon. Narinig kong pinutukan nila ang mga aso ko," wika ng matanda. Nanginginig ang kanyang mga labi. "Hindi ninyo sila kayang labanan. Kailangan ninyong magtago." "Saan kami magtatago? Ang layo natin sa bayan at walang ibang daan palabas kundi ang tarangkahan sa harap." Giit ni Paolo, kinuha ang isa pang itak mula sa kusina at tumayo. Sa harap namin ng aking ina na parang isang harang. "Sumunod kayo sa akin," mabilis na utos ni Mang Tiago. Dinala niya kami sa pinakadulong bahay, sa isang madilim na imbakan ng lumang gamit at sako ng palay. Inilipat ng matanda ang dalawang mabibigat na sako at ipinakita ang isang bahagi ng sahi na gawa sa makapal na tabla. Hinila niya ang isang nakatagong bakal na singsing at umangat ang isang bahagi ng sahig. Isa itong tagong daanan patungo sa isang maliit na silong sa ilalim ng bahay. Ipinagawa ito ngang pamilya ni Abogado Di Mayuga noong panahon pa ngang gira para pagtaguan. Walang nakakaalam nito. Pumasok na kayo sa ilalim at huwag na huwag kayong gagawa ng kahit anong ingay. Ako na ang bahalang humarap sa kanila, paliwanag ni Mang Tiago. "Hindi po, Mang Tiago, baka patayin nila kayo." Pagtutol ng aking ina, umiyak habang nakakapit sa braso ng matanda. "Wala na tayong oras, pumasok na kayo," mariing utos ni Mang Tiago. "Kung makikita nilang wala kayo rito, isipin nilang nakatakas na kayo. Sasabihin kong napadaan lang kayo at umalis din agad." "Sige na, wala kaming nagawa." Naunang bumaba si Paolo sa isang maikling hagdan na gawa sa kahoy. Sumunod ang aking ina at pinakahuli ako na mahigpit ang yakap sa aking sanggol. Pagkababa namin, ibinalik ni Mang Tiago ang makapal na tabla ng sahig. Narinig namin ang pakalatkad niya nga masakong ang palay upang takpan muli ang pinto ng silong. Balot kami ngang matinding kadiliman. Amoy na amoy ko ang halimuyak ng basa at lumang lupa, ang amoy ng inaamag na kahoy, at ang panis na hangin na tila matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Ang silong ay napakaliit, halos makakadikit ang aming nga balikat habang nakaupo sa malamig na lupa. Hawak ni Paolo ang kanyang ita, handang sumaksak sa sinumang magbubukas ng pinto sa itaas. Ang aking ina ay tahimik na nagdarasal, nanginginig ang kanyang magakamay habang nakahawak sa aking balikat. Ako naman ay nakayakap ng buong higpit sa aking anak. Ang aking mukha ay nakabaon sa kanyang maliit na ulo, dinadama ang bawat pagalon ng kanyang pahinga. "Panginoon,
Parangawan niyo na huwag niyo pong hayaang magising ang anak ko. Tahimik na panalangin ng aking kaluluwa. Isang iyak lamang niya, isang munting tunok. At siguradong matatagpuan kami nga halimaw na nakahanap sa amin. Ilang sandali pa, narinig namin ang isang napakalakas na kalabok mula sa itaas. Sinira nila ang pintuan ng bahay. Sumunod ang mabibigat na yabag ng malalaking nakasuot ng bota. Parang may lindol na nakpabagsa ng mga kagamitan sa sala. Narinig namin ang pagkabasag ng mga baso at pagkahulog ng mga upuan. Nasaan ang mababae? Isang malakas at garalgal na boses ang umalingaw-ngaw sa itaas. Ang boses na ito ay pamilyar. Ito ang boses ng lalaking nakita ko sa kamera na nakbabanta sa loob ng bahay namin sa Maynila. Wala pong tao rito, sir. Naku po, huwag po ninyo akong saktan. Narinig namin ang nanginginig na tinig ni Mang Tiago. Ako lang po ang nagbabantay sa bahay na ito. Huwag mo akong gawing gago, matanda. Sikat na lalaki, sinundan ng tunok ngang isang malakas na sampal na nakpabagsak marahil kay Mang Tiago sa sahig. Narinig namin ang daing ng matanda. Nasaan si Ime at ang pamilya niya? Pumasok ang sasakyan nila rito kanina. Umalis na po sila. Sumilong lang po ng saglit dahil sa malakas na ulan pero umalis din agad papuntang kabilang bayan. Pagmamakaawa ng matanda, pinipilit na panindigan ang kanyang kasinungalingan upang iligtas kami. Hanapin ninyo sila. Haluhugin ninyo ang buong bahay, sigaong pinuno. Walang alis hanggat hindi natin nakikita ang maprang ninakaw nga asawa niya. Nagsimula ang walang habas na paghahanap. Ang mga mabibigat na yabag ay nagkalat sa ibabaw namin. Bawat hakbang nila sa sahig na gawa sa kahoy ay naglalaglag ng mga pinong alikabok sa aming mga ulo. Tahimik kaming umiyak sa ilalim. Dinik na dinik namin ang pagbukas ng mga kabinet, ang pagbaliktad na makama at ang pagmumura na matauhan dahil wala silang makita. Lalong hinigpitan ko ang yakap sa aking sanggol. Ramdam ko ang mainit niyang hininga sa aking lig. Natutulog pa rin siya, ngunit sa anumang oras ay maaring magising dahil sa ingay. Kinagat ko ang aking ibabang labi hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo. Paano nila kami natunton dito? Walang ibang nakakaalam kundi kami lamang at ang abogado. Ang isiping may nagtraidor sa amin o kaya naman ay may naiwan kaming bakas na nagturo sa kanila papunta rito ay sapat na upang tuluyang mapuno ng kilabot ang aking isipan. Pagkalipas ng ilang minuto, naramdaman namin ang papalapit ng mga yabag patungo sa imbakan kung saan kami nagtatago. Ang mga hagbang ay mabagal at mabigat. Isang lalaki ang pumasok sa kwarto sa itaas namin. Tumigil ang mundo ko. Ang tibok ng aking puso ay napakalakas. Pakiramdam ko ay maririnig itong lalaki sa itaas. Boss, wala sila rito. Puro sakong palay lang ang nandito, sigaong lalaki habang naglalakad pabalik-balik sa ibabawng mismong sahig na nagsisilbing pintong aming silong. Palabasin mo na ang mga bata. Susundan natin ang kalsada papunta sa kabilang bayan. Baka totoo ang sinasabi ng matandang ito na umalis na sila, sagot ng pinuno mula sa sala. Nakaramdam akong kaunting pag-asa. Alis na sila. Ilang sandali na lamang at matatapos na ang bangungot na ito. Ngunit sa mismong sandaling iyon, naramdaman ko ang paggalaw nga aking anak. Ang kanyang malit na kamay ay kumawala mula sa kumot at nagsimula siyang umungol ng mahina, nagbabadya ng isang pag-iyak dahil sa gutom at kawalan ng ginhawa. Nanlaki ang mga mata ko. Pilit kong tinakpan ng napakagaan ang kanyang bibig, ngunit alam kong hindi iyon sapat. Ang aking ina at kapatid ay napatigil sa pahinga, nakatitig sa akin sa gitna ng dilim kahit hindi namin makita ang mukha ng isa't isa. Sa itaas namin, tumigil ang mga yabak ng lalaki. Eksaktong nasa ibabaw siyang takip ng silong kung saan kami nagtatago. Narinig namin ang pagtahimik ng kanyang pahinga, tila may naramdaman o narinig na kakaiba mula sa kailaliman ng sahig. Teka lang boss, sigaw ng lalaki.
Ang kanyang boses ay napakalapit, parang nasa tapat lang mismo ng aming ulunan. May narinig yata ako rito sa ilalim. Bakit parang may malaking puwang sa ilalim ng masakong ito? Ang bawat hiblang aking kalamnan ay nanigas. Nasa ibabaw lamang namin ang lalaki. Nakatayo sa ibabaw ng mismong sahig na nagsisilbing takip ng aming pinagtataguan. Ang kanyang bigat ay nakpapalagitik sa malumang tablang ng kahoy. Sa ilalim ng kadiliman, naramdaman ko ang mabilis na pagbuka ng bibig ng aking anak. Isang malinaw na hudyat na siya ay iyak na dahil sa gutom at kawalan ng hangin. Wala na akong oras para mag-isip. Mabilis at walang ingay kong kinalag ang mabutones ng aking damit kahit na alam kong tuyo ang aking dibdib at walang gatas na lalabas dahil sa matinding pagod at takot. Pilit kong inilapit ang aking anak at idinikit ang kanyang bibig sa akin. Naramdaman ko ang kanyang pagigop. Tumigil ang namumuong pagiyak niya at napalitan itong na mahinang tunok ng paglunok ng sarili niyang laway. Niyakap ko siya ng napakahigpit, patuloy na nagdarasal sa lahat ng santo na sana ay huwag siyang bumitaw. Sa itaas, muling nagsalita ang lalaki. "Boss, tingnan mo ito, parang may guwang sa ilalim ng masakong ito. Pakinggan mo ang tunog kapag tinatapakan ko." Narinig namin ang dalawang makasunod na pagampas ng kanyang botas sa kahoy na sahig. Tok, tok, ang tunog ay malinaw na umaalingaw sa loob ng aming maliit na silong. Hinawakan ng mahigpit ni Paulo ang kanyang itak. Naramdaman ko ang paggalaw ng kanyang braso. Handang itusok ang patalimpay taas kung sakaling buksan nila ang takip. Ang aking ina ay nakapikit, walang tigil sa paggalaw ang kanyang malabi sa isang tahimik na panalangin. Iyan po ba, sir? Narinig namin ang tinig ni Mang Tiago mula sa pintuan ng imbakan. Ang kanyang boses ay may halong takot ngunit pinilit niyang maging kalmado. Mga anay at malalaking daga po ang umukas sa ilalim ng bahaging iyan ng bahay. Marupok na po ang kahoy na iyan kaya ganyan ang tunok. Mag-ingat po kayo at baka bumigay iyan at mahulog kayo sa putikan sa ilalim. Matagal na po kasing hindi napapayos ang bahay na ito. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Pilit kong pinakikinggan ang pahinga ng lalaki sa itaas. Inisip kaya niyang nagsisinungaling ang matanda. Bubuksan ba niya ang nasakong ang palay? Isang napakalakas na sipa ang pinakawalan ng lalaki sa sahig, dahilan upang malaglag ang makapal na alikabok at mga tuyong insekto sa aming mga mukha. Pumikit ako ng mariin upang hindi mapuwing habang patuloy na pinapasuso ang aking anak. Huwag na nating aksayahin ang oras natin sa bulok na bahay na ito. Umalingaw-ngaw ang boses ng pinuno mula sa sala. Kung nandito man sila, matagal na nating nahanap, wala ang prarito. Pinasakay na natin ang lahat ng tauhan sa sasakyan. Susundan natin ang kalsada papuntang kabilang bayan. Kailangan nating mahabol ang babaeng iyon bago sila makarating sa pantalan. Narinig namin ang pagtalikod ng lalaki sa itaas. Ang kanyang mabibigat na bota ay naglakad papalayo. Sumunod ang ingay ng sasakyang binubuhay ang makina sa labas ng bakuran, ang pag-atras ng magulong sa putikan at ang unti-unting pagina ng ugong ng makina palayo sa aming pinagtataguan. Ngunit walang gumalaw sa amin. Kahit nung tuluyan ng naglaho ang ingay ng mga sasakyan, nanatili kaming nakaupo sa madilim na silong. Alam ni Paulo na maaring patibong ito na baka may iniwan silang isang tauhan sa itaas upang pakinggan kung may lalabas mula sa mga tagong kwarto. Kaya naman tinis namin ang panginginay, ang lamig ng lupa at ang uhaw sa bawat minutong lumilipas. Tila nadaragdagan ng isang taon ang aking buhay. Lumipas ang napakaraming oras. Nagsimula ng sumilip ang mapusyaw na liwanag ng umaga mula sa mga maliliit na siwang ng silong. Nang marinig namin ang mabibigat na pakawi ng kasako sa itaas, akat na itinaas ni Paulo ang kanyang itak. Ngunit ang mukha ni Mang Tiago ang bumungat sa amin mula sa pagbukas ng tabla.
Punong pasa ang mukhang matanda, may tuyong dugo sa kanyang labi at putok ang kanyang kilay, ngunit may isang matapang na ngiti sa kanyang mga mata. Wala na sila, maanak. Ligtas na kayo. Umalis na sila. Napayat ng malakas ang aking ina habang inaalalayan siya ni Paulo na umakyat palabas ng silong. Sumunod ako. Kip-kip sa aking dibdib ang aking anak na ngayon ay mahimbing na muling natutulog. Nang makatapak ako sa sahig ng bahay, doon ko lamang naramdaman ang labis na panghihina ng aking nga tuhod. Napaluhod ako sa sahig at yumakap sa binti nga aking ina. Ligtas kami. Buhay kami. Patawad po, Mang Tiago. Umiyak na wika ng aking ina habang pinupunasan ang sugat ng matanda gamit ang isang malinis na basahan. Nangyari pa ito sa inyo dahil sa pagtulong ninyo sa amin. Huwag po ninyong alalahanin ito. Sanay ako sa hirap. Ang mahalaga ay hindi nila kayo natakpuan, sagot ng matanda habang tinatanggap ang mainit na kape mula kay Paulo. Nakalat ang mga gamit sa sala, basag ang mga pinggan at nakatiwangwang ang mga kabinet, subalit wala kaming pakialam sa mga sirang kagamitan. Ang tanging mahalaga ay ang pagkakabawi namin sa aming buhay mula sa bingit ng kamatayan. Tanghali nang may isang puting sasakyan na pumasok sa bakuran. Bumaba si Abogado Di Mayuga kasama ang 2 pulis na nakasibilyan na pinakakatiwalaan niya ng lubos. Nang makita ng abogado ang kalagayan ng bahay at ang pasa ni Mang Tiago, nagdilim ang kanyang mukha. Pinaupo niya kami sa hapagkainan habang ang 2 pulis ay nag-ikot sa paligid upang tiyakin ang seguridad. Ime, panimula ng abogado, ang boses ay puno ng lalim at kaseryosohan. Hindi na kayo ligtas kahit saan hanggat ini, isip ng nga taong iyon na nasa inyo ang milyon-milyong pera. Ipinakalat ng asawa mo ang kasinungalingan sa buong pangkat ng mga sindikato. Hinahanap kayo ngayon sa lahat ng probinsya. Kailangan po nating patunayan sa kanila na si Roberto ang nakdala ng pera, matigas kong sagot. Nawala ng aking luha, nawala ng aking takot. Ang naiwan sa aking sistema ay isang malamig na galit at uhaw sa katarungan. Kailangan nating ibalik si Roberto rito upang siya ang harapin nila. Tumingin sa akin ang abogado. Ang kanyang nga mata ay may taglay na isang pambihirang talas. Iyan nga ang dahilan kung bakit ako nagmamadaling pumarito. May natuklasan ako kagabi habang kinakausap ko ang mga kilala ko sa sangay ng imigrasyon. Ano po iyon? Tanong ni Paulo, lumapit ng husto sa mesa. Ang litrato na ipinadala, NG kaibigan, mumula sa paliparan. Wika N, abogado, abang kumukuha, N, isang manipis na papel mula sa kanyang dalang sobre iyong litrato kung saan masayang-masaya si Roberto at ang biyenan mo na may hawa na mga maleta. Isang palabas lamang iyon, nangunot ang aking no. Ano pong ibig ninyong sabihin? Nakita sila ang kaibigan ko papasok sa lugar ng paalis na pasahero. Nakapasok sila sa paliparan. Totoo iyon, patuloy ngang matandang tagapagtanggol. Ngunit hindi sila nakasakay sa eroplano. Hindi sila umalis ng bansa. Ime, tila tumigil sa pag-ikot ang buong mundo ko. Ano? Kung hindi sila umalis ng bansa, nasaan sila? Bakit nila pinalabas na aalis sila? Ayon sa maopisyal na talaan, nagkaroon ngang malubhang problema bago pa man sila makapasok sa huling pagsusuri ngang mapasahero. Ang babaeng kasama nila, ang kabit na nagngangalang Clara, ay biglang nakaranas ng matinding pagdurugo. Dahil masalang magbuntis at nasa ika-6 na buwan na, hindi pinayagan ng manggagamot sa paliparan na bumiyahe si Clara. Nanganganib na makunan ang babae at nanganganib din ang kanyang sariling buhay. Kaya sa halip na sumakay ng eroplano, patago silang lumabas ng paliparan at sumakay ng isang pribadong ambulansya. Nanlamig ang aking makamay. Kaya pala paulit-ulit na nagsasabi si Roberto na marami siyang inaasikaso at nagpadala ng mensahe na parabang malayo na sila. Isa itong napakalaking panlilinlang upang isipin ng lahat
maging ng nga sindikato at ng aking pamilya na hindi na sila maabot ng kahit anong batas o paghihiganti. Nasaan po sila ngayon? Malamig ngunit madiin kong tanong. Kung hindi sila lumipat, may pinagtataguan sila rito. Naglabas si Abogado Di Mayuga ng isa pang litrato, isang kuha mula sa isang nakatagong kamera sa labas ng isang malaking pribadong bahay bakasyunan. Naroon sila ngayon. Nagtatago sila sa isang mamahaling pahingahan sa isang pribadong subdibisyon sa kabilang probinsya. Halos 2 oras lamang ang layo mula rito. Ginagamit ni Roberto ang perang inutang niya mula sa mga sindikato. Ang perang pinirmahan mo upang magbayad ng mga pribadong manggagamot na nag-aalaga kay Clara doon habang nagpapalipas ng panahon bago sila muling makatakas gamit ang barko. Tinitigan ko ang litrato ng malaking bahay. Napakagara nito, may mataas na bakod at magandang tanawin. Habang ako ay gumagapang sa putik at nagtatago sa ilalim ng lupa kasama ang aking sanggol upang makaiwas sa mga mamatay tao na ipinadala niya, siya ay nagpapakasarap sa isang palasyo. Inaasikaso ang babaeng sumira sa aking pamilya. Imay, babala ng abogado. Pwede nating ipadala ang kapulisan doon upang hulihin si Roberto sa salang pandaraya. Ngunit alam mo na ang proseso ng batas, matagal, at sa daming ang perang hawa niya ngayon, madali siyang makakapagbayad ng piyansa. Maari siyang makalaya at tuluyang makatakas habang gumugulong pa lamang ang kaso. Bukod dun, hindi titigil ang mga sindikato sa paghahanap sa iyo dahil naniniwala pa rin silang ikaw ang nagtatagong pera. Tahimik kung pinakmasdan ang mukha ng aking ina, ang nakningit-nikit na kalit ni Paulo at ang makapasa ni Mang Tiago. Tiningnan ko ang aking anak na ngayon ay nakangiti habang natutulog. Walang alam sa labanang nagaganap sa kanyang paligid. Hindi sapat ang batas para sa lalaking tulad niya. Kung huhulihin siya ng mga pulis, magiging komportable pa rin siya sa loop ng pitan dahil may pera siya. Hindi niya mararanasan ang kilabot ng pagtatago. Hindi niya malalasahan ang pakiramdam ng isang hayop na tinutugis. Dahan-dahan kong inangat ang aking paningin patungo sa aming abogado. Isang napakalamig na ngiti ang unti-unting gumuhit sa aking mga labi. Hindi natin ipapadala ang mga pulis. Abogado, matatakong wika. Ang aking boses ay walang bakas ng pag-alinlangan. Kung gusto nga mga sindikato ang pera nila at kung ganun na lamang ang galit nila dahil niloko sila ng asawa ko, bakit hindi na lamang natin ibigay sa kanila ang eksaktong address ng bahay kung saan nagpapahinga ang taong nagdala ng milyon nila? Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silit matapos lumabas sa aking mga labi ang mga salitang iyon. Tinitigan ako ni Abogado Di Mayuga ng napakatagal. Sinusuri kung ang sinabi ko ay dala lamang ng matinding bugso ng damdamin o isang desisyong pinag-isipan ng malalim. Ang 2 pulis na kasama niya ay nagkatinginan. Tila hindi makapaniwala na ang isang inang kapapangana palamang at nagtatago para sa kanyang buhay ay may kakayahang mag-isip ng ganitong napakalamig at napakatalim na ganti. Sigurado ka ba sa gusto mong mangyari, Ime? Basag ng abogado sa katahimikan, ang kanyang boses ay tila isang babalamula sa isang matandang pantas. Kapag ibinigay natin sa mga sindikato ang eksaktong kinaroroonan ng asawa mo, hinahatulan mo na rin siya ng kamatayan. Ang mataong iyon ay walang sinasanto, hindi sila dadaan sa husgado. Huhusgahan nila si Roberto gamit ang sarili nilang batas na gawa sa tinga at dugo. Kapag ginawa natin ito, wala nang bawian. Tiningnan ko ang aking ina, nakita ko ang pagpatak ng kanyang luha, ngunit hindi siya umiling. Hinawakan niya lamang ang aking malamig na kamay at pinisil ito ng mahigpit. Tiningnan ko si Paulo. Ang aking kapatid ay nakatayo sa isang sulok. Nakakuyom ang makamaw. Ang mata ay nag-apoy sa matinding put na matagal na niyang kinikimkim para sa lalaking sumira sa buhay ko. At sa huli, tinitigan ko ang aking anak na ngayon ay nakahiga sa ibabaw ng malinis na kumot. Napakaliit niya.
napakawalang malay. Inihain siyang sarili niyang amasam nga mamatay tao para lamang makapagsimulang bagong buhay kasama ang ibang babae. Inilagay ni Roberto ang baril sa aming maulo. Ang gagawin ko lamang ngayon ay ibaling ang dulo ng baril pabalik sa kanya. Buo po ang loop ko, abogado, sagot ko. Ang aking tinig ay hindi nanginig kahit isang beses. Wala akong nararamdamang anumang pagsisisi. Kung hindi natin ito gagawin, kami ngang anak ko ang habambuhay na magtatago. Kami ang habambuhay na mabubuhay sa takot. Hindi ako makakapayag na lumaki ang anak ko na nagtatago sa sarili niyang bansa habang ang mataong muntik ng pumatay sa amin ay nagpapakasarap sa manakaw na yaman. Ibigay ninyo sa kanila ang eksaktong lugar. Hayaan nating magtagpo ang mga halimaw at ang taong lumikha sa kanila. Bumuntong hininga si Abogado Di Mayuga at dahan-dahang tumango. Kinuha niya ang isang lumang telepono mula sa kanyang bag na hindi nakarehistro sa kahit kaninong pangalan. Ipinasa niya ito kay Paulo. Alam mo ba kung paano ito ipapadala nang hindi natutunton kung saan nagmula ang mensahe? Tanong ng abogado. Tumango si Paulo. Mabilis na kinuha ang telepono at umupo sa harap ng mesa. Ituro ninyo sa akin kung anong numero ang ginagamit ng tauhan ng sindikatong iyon. Gagamitin ko ang numerong nagpadala ng babala sa ate kaninang madaling araw. Ipapadala ko ang mensahe na parang nagmula sa isang nagmamalasakit na tauhan na nais silang tulungan. Nagsimulang magtipa si Paulo sa telepono. Sa bawat pagpindot ng kanyang mga daliri, nararamdaman ko ang pagbigat ng hangin sa paligid. Bawat letra ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ni Roberto. Tahimik kong binabasa ang mensahe mula sa likuran ng aking kapatid. Kung hinahanap ninyo ang milyon-milyong pera ng inyong samahan, wala iyon sa asawa niyang nasa probinsya. Niloloko lamang kayo ni Roberto. Hindi siya lumipat palabas ng bansa. Nagtatago siya ngayon mismo sa isang pribadong bahay bakasyunan sa subdibisyon ng Santa Clara. Nasa kanya ang lahat ng pera. Nagpapakasarap kasama ang kanyang kabit at ina. Narito ang eksaktong mapa at ang litrato ng bahay. Pumasok kayo bago pa sila tuluyang makatakas ngayong gabi. Kalakip ng mensaheng iyon ay ang malinaw na litrato ng bahay na nakuha ng abogado at ang eksaktong mapa ng lugar kung saan nagpapahinga ang aking asawa. Nang pindutin ni Paulo ang pindutan upang ipadala ang mensahe, isang kakaibang pakiramdam ang lumukop sa aking pagkatao. Tila may isang malaking tanikala na matagal nang nakapulupot sa aking lig ang biglang napatid. Wala na akong asawa, wala na akong biyenan. Ang tanging mayroon ako ngayon ay ang sarili ko at ang aking anak. Naipadala na, matigas na wika ni Paulo. Nilagyan ko rin ng isang programa ang mensahe. Kapag binuksan nila ang litratong iyan, makakapasok ako sa sistema ng mga nakatagong kamera ng kaligtasan sa buong kalye ng subdibisyong iyon. Makikita natin kung darating sila at kung ano ang gagawin nila. Lumipas ang nga oras na tila ba nakalubog kami sa makapal na putik. Walang sinuman sa amin ang nakuhang kumain o magpahinga. Si Mang Tiago ay nakbabantay sa labas ng bahay habang ang dalawang pulis ay nakaupo malapit sa pinto handa sa anumang mangyayari. Nakaupo lamang ako sa isang lumang silyang tumba-tumba. Idinuduyan ang aking anak habang nakatingin sa labas ng bintana. Naisip ko ang mga araw na pinaglilingkuran ko si Aling Carmen. Ang nga araw na inubos ko ang aking lakas upang mapanatiling malinis ang kanilang bahay at masarap ang kanilang pagkain habang walang tigil ang kanyang mga masasakit na salita laban sa akin. Naisip ko ang mga halik at yakap ni Roberto noong mga unang buwan ng aming pagsasama, mga pangakong tila usok na mabilis naglaho sa hangin. Naisip ko ang babaeng si Clara na nakpakasarap sa perang pinahirapan ko, na buong pagmamalaking ipinagbubuntis ang tagapagmana ng pamilyang naktapon sa akin. Hindi ko alam kung
Dapat ba akong makaramdam ng awa? Ngunit habang tinititigan ko ang mukha ng aking sanggol na halos mamatay sa lamig at gutom dahil sa kanila, alam kong ang ginawa ko ay hindi lamang basta paghihiganti. Isa itong pagtatanggol sa aming buhay. Pagsapit ng ikalimangang hapon, habang unti-unting dumidilim ang kalangitan dahil sa nagbabadiyang muling pagbuhos ng ulan, biglang sumigaw si Paulo mula sa kabilang ibayo ng sala. Ate, abogado, tingnan ninyo ito. Mabilis kaming naglapitan sa maliit na makinang dala ni Paulo. Sa screen nito ay may 3 malilit na kahon na nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng isang tahimik at malawak na kalye. Ito ang minagamit en seguridad na nakakabit sa minaga poste enega mamahaling subdivision kung saan nagtatago sina Roberto. Ang kalye ay napakatahimik. May mga matataas na puno at naglalakihang na bahay na napapalibutan ng nagtataasang bakod. Ngunit ilang sandali pa, 3 itim na sasakyan ang mabilis at marahas na pumasok sa sakop ng kamera. Ang masasakyang ito ay walang maplaka. Pamilyar ang mga sasakyang ito sa akin. Ito ang mismong sasakyan na pumasok sa aming bakuran kaninang madaling araw, ang mga sasakyang lulan, ang mga mamatay tao. Pumunta sila, bulong ni Abogado Di Mayuga, pinupunasan ang pawis sa kanyang Sinunod nila ang mensahe. Tumigil ang 3 itim na sasakyan sa tapat mismo ng malaking bakal na tarangkahan ng bahay kung saan naroon sina Roberto. Mabilis na nagsibabaan ang mahigit 10 kalalakihan. Lahat sila ay may bitbit na mabibigat na armas. Hindi na sila nag-abala pang kumatok o magpanggap. 4 na lalaki ang gumamit ng isang malaking kagamitang gawa sa bakal upang puwersahang sirain ang kandado ng malaking tarangkahan. Sa isang malakas na pagtulak, bumukas ng maluwang ang pinto ng bahay bakasyunan. Habang pinapanood ko ang bawat galaw ng maarmadong lalaki na nagmamadaling pumasok sa loop ng bakuran ng palasyong iyon, pakiramdam ko ay nanonood ako ng isang palabas kung saan unti-unting nakukuha ang pangunahing tauhan ang hustisyang pinakait sa kanya. Walang tinig ang video, ngunit nararamdaman ko ang pagyagig ng lupa sa bawat hakbang nila. Nakagulo sa loop ng bakuran. Lumabas mula sa pangunahing pinto ang 2 lalaking nakaputi. Marahil ay mga pribadong tagapag-alaga o bantay na binayaran ni Roberto. Ngunit bago pa man sila makapanlaban, itinumba sila ng matauhan ng sindikato gamit ang puluhan ng kanilang mga baril. Pinasok nila ang loop ng malaking bahay. Mga 5 minuto ang lumipas. 5 minutong tila isang buong siglo ang haba. Tahimik kaming lahat na nakatitik sa screen, halos hindi humihinga. Pagkatapos ng napakahabang paghihintay, bumukas muli ang pangunahing pinto ng bahay. Lumabas ang pinuno ng sindikato, ang lalaking may garalgal na boses na muntik nang makatuklas sa amin sa ilalim ng sahig. May hila-hila siya sa kwelyo. Isang lalaki na nakasuot ng mamahaling pantulok. Gulo-gulo ang buhok, duguang ang labi at pilit na nagpupumiglas ngunit walang laban sa mga naglalakihang braso ng mahumahawak sa kanya. Si Roberto. Inihagis nila si Roberto sa matigas na semento ng kalsada sa mismong tapat ng isa sa mga kamera. Napaluhod ang lalaking minsan kong pinag-alayan ng aking buong buhay. Nakataas ang kanyang makamay, nagmamakaawa, umiyak na parang isang maliit na bata. Nawala na ang kayabangan niya, nawala na ang malamig at mapanghusgang tingin na ibinigay niya sa akin nang iwan niya ako sa pagamutan. Ngayon, isa siyang kaawa-awang nilalang na humihingi ng awasamga halimaw na pilit niyang tinakasan. Sumunod na inilabas mula sa bahay ang 2 babae. Ang isa ay isang matandang babae na nagsisigaw at nagwawala, pilit na kumakawala mula sa pagkahawak ng isang maskuladong lalaki, si Aling Carmen. Ang kanyang mamahaling damit ay marumi at punit. Ang kanyang buhok ay tila pugad ng ibon. Nakita ko ang pagbagsak niya sa lupa nang itulak siya ng isa sa mga armadong lalaki.
At ang huling inilabas ay isang babaeng may malaking tiyan, nakasuot ng maluwang na bestida, umiiyak at nakahawak sa kanyang sinapupunan. Si Clara, tila nahihirapan siyang lumakad. Inaalalayan ng isang tauhan na nakatutok ang baril sa kanyang tagiliran. Nang makita ni Roberto si Clara, pilit siyang gumapang palapit sa babae ngunit agad siyang sinipa sa sikmura ng pinuno ng sindikato. Ate, nangingini na wika ni Paulo, sila na ang nagbibigay ng parusa. Hinawakan ng pinuno ng sindikato, si Roberto, sa buhok at sa pilitang inangat ang kanyang mukha upang maktama ang kanilang paningin. Hindi namin naririnig ang kanilang pinag-uusapan, ngunit kitang-kita ko ang matinding galit sa mukha ng pinuno. Ikinumpas ng pinuno ang kanyang kamay patungo sa mga malalaking maleta na inilalabas ng iba pang mga tauhan mula sa loob ng bahay. Ang pra. Natakpuan nila ang pra. Biglang itinaas ng pinuno ng sindikato ang isang pirasong papel na pamilyar sa akin. Ito ay inilabas niya mula sa kanyang bulsa, ang mismong sulat na ipinadala ni Paulo kung saan naroon ang mapa at ang impormasyon na nagbigay sa kanila ng tamang kinaroroonan. Pilit na ipinabasa, pinuno ang papel sa mismong muka ni Roberto. Nang mabasa ni Roberto ang mensahe, nakita ko ang biglaang pagintong ang kanyang pagiyak. Nanlaki ang kanyang nga mata, lumingalinga siya sa paligid. Ang kanyang tingin ay puno ng matinding pagkabigla at matinding kilabot. At sa isang hindi inaasahang pagkakataon, dahan-dahang tumingala si Roberto. Ang kanyang paningin ay eksaktong tumama sa nakatagong kamera na nakakabit sa posteng kalye. Sa sandaling iyon, naktama ang aming makapaningin sa pamamagitan ng iskrin. Kahit libu-libong milya ang layo namin sa isa't isa, alam ko at alam niya sa kanyang sarili kung sino ang nasa likod ng yayaring ito. Naintindihan niya na ang asawang inakala niyang mangmang at mahina ay ang mismong nahukay ng kanyang libingan. Ang pagkamangha at takot na gumuhit sa kanyang mukha ang pinakamasarap na gantimpalang natanggap ko sa buong buhay ko. Itinutok ng pinuno ng sindikato ang dulo ng kanyang baril ng mismong sa sintido ni Roberto. Napapikit ng mariin si Aling Carmen habang tinatakpan ang kanyang matainga at si Clara ay napaluhod sa semento habang humahagulgol. Ngunit bago pa man makalabit ng pinuno ang gatilyo upang tapusin ang buhay ni Roberto, isang mabilis at hindi inaasahang pangyayari ang nagpabago sa daloyng lahat. Ang babaeng si Clara na nakaluhod sa lapak ay biglang nangisay. Humawak siya sa kanyang malaking tiyan. Sumigaw napakalakas na kahit walang tunok ang kamera ay ramdam mo ang pihati. At mula sa kanyang ibabang bahagi, isang napakadilim na likido ang mabilis na kumalat sa semento. Napatayo ako mula sa aking kinaupuan. Ang lahat sa loob ng aming pinagtataguan ay natahimik, tila mga rebultong nakatitik sa maliit na salamin ng aparato ni Paulo. Sa kalsada ng mamahaling komunidad na iyon, ang eksenang nagaganap ay tila isang malagim na panaginip na naging totoo. Si Clara ay namimilipit sa sakit sa gitna ng matigas na kalsada. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang duguang sinapupunan. Ang matinis at pumipiyo na tili ni Aling Carmen ay bumiyak sa katahimikan ng buong paligid. Si Roberto, ang lalaking naging Diyos sa kanyang sariling kasinungalingan, ay nakaluhod, walang magawa, tulalang nakatingin sa walang tigil na pag-agos ng dugong babaeng ipinalit niya sa akin. Ang lalaking tagapagmana na dahilan kung bakit niya kami itinapon ng aking anak ay unti-unting nawawala sa kanyang mismong harapan. Dahan-dahang ibinabang ng pinuno ng sindikato ang kanyang baril. Tiningnan niya si Roberto, taglay ang isang ngiti ng matinding paghamak. Marahil ay napagtanto na halimaw na hindi na niya kailangang tapusin ang buhay ng aking asawa gamit ang tingga. Ang parusang ibinigay ng langit sa mismong harapan niya ay mas malagim pa kaysa sa anumang balang
maari niyang iputok. Kinuha ng matauhan ang malalaking maleta na inilabas mula sa bahay. Ang mga maletang naglalaman ng milyon-milyong pisong inutang ni Roberto. Pinasakay nila ito sa kanilang sasakyan at mabilis na lumisan. Iniiwan si Roberto sa gitna ng kalsada na walang pera, walang dangal at unti-unting nawawalan ng pamilyang ipinagpalit niya sa amin. Nang tuluyang maglaho ang magaitim na sasakyan, doon pa lamang nakakilos ang magabantay ng pribadong komunidad. Mula sa aming pinapanood, narinig namin ang paparating na wang-wang ng mga sasakyan ng pagamutan at mga sasakyan ng kapulisan, hindi upang iligtas si Roberto, kundi upang imbestigahan ang kaguluhang nangyari at isakatuparan ang batas. Inilipat ni Abogado Di Mayuga ang kanyang paningin mula sa aming pinapanood patungo sa akin. Tapos na ang palabas. Imay, mahinang wika niya, inililikpit ang kanyang magamit. Ang mga pulis na dadatnan nila runay, ang mga tauhan ng batas na kanina pa natin inihanda at nakipag-ugnayan sa pamamagitan ko. Huhulihin si Roberto para sa kasong pandaraya, pamimiking ang mga dokumento at pagnanakaw. Wala na siyang perang pampiyansa. Wala na siyang pambayad sa magagaling na tagapagtanggol. Ang pera niya ay tinangay ng mataong pinakautangan niya. Tumango ako. Isang napakalalim na pahinga ang pinakawalan ng aking dibdib. Tila ba naibuga ko ang lason na matagal nang nakabaon sa aking mga baga. Niyakap ako nga aking ina. At sa pagkakataong ito, ang mga luhang pumatak sa aking mga piski ay hindi na luha ng takot o kalungkutan. Luha itong paglaya. Lumipas ang mga linggo at ang balita ukol sa kinahinatnan ng pamilya ni Roberto ay umabot sa aming probinsya. Hindi na ako nag-abala pang makipagkita sa kanila. Ngunit tiniyak ni Abogado Di Mayuga na alam ko ang bawat detalye upang matahimik ang aking isipan. Si Clara ay isinugod sa pagamutan noong gabing iyon, ngunit huli na ang lahat. Hindi na nailigtas ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang batang naging dahilan kung bakit nila kami itinapon ng aking anak na parang basura ay pumanaw bago pa man makita ang liwanag ng mundo. Nang malaman ni Clara na simot na ang pera ni Roberto at mabubulok ito sa bilangguan, agad siyang umalis mula sa pagamutan at hindi na nagpakita pa. Iniiwan ang aking asawa na mag-isang harapin ang kanyang nga kaso. Walang natira sa kanilang pagmamahalan na itinatag sa nakaw na pera. Si Aling Carmen ay unti-unting nawalan ng katinuan. Ang kanyang pag-asa, ang kanyang kayabangan at ang pangarap niyang magkaapo ng lalaki ay binawi sa kanya sa isang iglap. Naiwan siya sa kanilang lumang bahay sa Maynila. Ibinabenta ang anumang natitirang kagamitan upang makakain habang palaging nakatulala sa kawalan. Tinatawag ang pangalan ng apong hindi na niya kailanman mayayakap. Si Roberto ay hinatulang makulong ng maraming taon dahil sa bigat ng ebidensyang isinampa namin laban sa kanya. Walang bumibisita sa kanya sa lubngang malupit at madilim na bilangguan. Bukod sa kaparusahan ng batas, ang nga sindikato ay patuloy na nagbabantay sa kanyang mga galaw, naghihintay sa araw ng kanyang paglaya upang singilin siya sa perwisyong ginawa niya, wala siyang takas. Ibinilanggo niya ang kanyang sarili sa ginawa niyang patibong. Siya ang humukay ng sarili niyang libingan, ako lamang ang naktulak sa kanya sa gilid nito. Sa tulong ng aming abogado, tuluyan naming naipawalang bisa ang pekeng dokumentong pinirmahan ko. Ang aming bahay at lupa sa probinsya ay nanatiling ligtas sa ilalim ng pangalan ng aking nga magulang. Sinimulan ko ang prosesong ng formal na paghihiwalay sa mata ng batas. Pinutol ko ang lahat ng ugnayan na nagduduktong sa akin at sa lalaking muntik nang sumira sa aking buhay. Lumipas ang 5 taon, maliwalas ang umaga sa aming maliit na bukid. Nakaupo ako sa kahoy na balkonahe ng aming bagong gawang bahay. Humihigop ng mainit na kape habang pinagmamasdan ang ginintuang sikat ng araw na tumatama sa mga luntiang dahon ng mangga. Malakas ang ihip ng hangin, nakdadala ng amoy ng sariwang lupa at mga mumulaklak na halaman. Sa di kalayuan,
naririnig ko ang masayang halahak ng isang batang babae na nakahabulan kasama si Paolo at ang mga alagang aso sa gitna ng malawak na bakuran. Siya ang aking anak, ang batang tinawag nilang pabigat, ang batang isinumpa nilang walang kwenta dahil siya ay babae. Ngayon, siya ay lumalaking punong sigla, pagmamahal at talino. Sa bawat ngiti niya, nakikita ko ang tagumpay ng aming laban. Hindi niya kailanman mararanasan ang lupit ng kanyang ama at lola. Lumalaki siya sa isang tahanang puno ng pag-ibig at paggalang kasama ang aking ina at kapatid na hindi nagatubiling itaya ang kanilang buhay para sa amin. Minsan kapag nag-iisa ako, naalala ko ang malamig na silid ng pagamutan. Naalala ko ang 100 pisong nilukot at inihagis sa aking higaan. Ang sakit ay bahagi ng aking nakaraan. Isang pilat na magpapaalala sa akin habang buhay na ang pinakamatinding kalaban ay madalas na naktatago sa likod ng mga matatamis na pangako at matatamis na ngiti. Ngunit ang pilat ding iyon ang nakturo sa akin na ang isang ina ay may kakayahang maging isang mandirigma at walang sinuman ang maaring tumapak sa kanyang dangal ng walang matinding kapalit. Tumayo ako at naglakad palapit sa aking anak. Nang makita niya ako, iniwan niya ang kanyang tiyuhin at tumakbo patungo sa akin. Sinalubong niya ako na isang mahigpit na yakap. Ang kanyang malilit na braso ay mahigpit na pumulupot sa aking leeg. Mahal kita, nanay, bulong niya. Ang kanyang tinig ay tila musika na nagpapawi sa lahat ng pagod at bigat sa buong mundo. Mahal na mahal din kita, anak ko, sagot ko habang hinahalikan ang kanyang no, ninanamnam ang init ng kanyang balat at ang halimuyak ng kanyang buhok, wala nang makakapanakit sa atin. Sinasabi ngang marami na ang pinakadakilang himala sa mundo ay ang pagiyak ng isang sanggol na bagong silang. Ngunit para sa akin ang himala ay hindi ang pagkawalan ng sakit o ang kawalan ng paghihirap. Ang tunay na himala ay ang kakayahan nating bumangon mula sa sarili nating abo, yakapin ang masakit na katotohanan, at lumikha ng isang bagong mundo kung saan tayo ang may hawak ng ating sariling tadhana. Ang nakaraan ay mananatiling isang madilim na kwento, ngunit ang aming kinabukasan ay napakaliwanag at ito ay pag-ari namin at sa amin lamang.